Muli kami po ay bumabati sa inyo ng isang Pwede ka po ma-overcharge. magandang umaga at ikawalong taong pasasalamat na po sa biyaya ng Diyos na tayo po ay nagpapatuloy dito po sa Sulana. Amen. So kahapon po maraming absent, kaya marami ring na-miss. Kahapon po ay tinalakay ko yung the source of our strength. Amen. Amen. No? Yung pinanggagalingan o yung pinagbubuhatan ng kalakasan na kinakailangan natin sa pakikibaka sa mundong ito. Hindi lamang po sa spiritual na aspeto ng ating buhay, maging sa physical din na aspeto ng ating buhay. No? Kailangan po nating magpakalakas. Amen. Kailangan po nating maging matatag. Kailangan po nating maging matibay. At ang panggagalingan po ng kalakasang yan ay matatagpuan po lamang natin sa ating Panginoong Jesus. Amen. Right. Sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Hindi sa ating lakas, hindi sa kung ano man na meron po tayo, hindi po sa ating mga kamag-anak o kung kanino mang may kapangyarihan sa mundong ito, kundi ang kalakasan natin ay matatagpuan lamang sa biyaya na nasa ating Panginoong Kristo. Ngayon po ay ating pong tatalakayin, yun pong the call to be strong. Amen. Grabe. Kapag kayo po ay may nakasalubong sa daan at sinabi siya, "Uy, magpapayat ka." Bakit po niya nasabi yun? O mayroon siyang nakita sa sarili sa atin na kinakailangan ng pagbabago. Maaaring sobra na yung taba. No? Kaya bang papayat ka? Yun din naman, nasabi ni Pablo, magpakalakas ka, Timoteo. Bakit po niya nasabi yon ay mayroong kadahilanan si Pablo na atin pong isa-isahin ngayon kung bakit niya sinabi yon. Amen. Be strong. No? Sino po dito ang hindi nangangailangan ng kalakasan? Meron po ba? Po. Meron po ba sa ating kalagitnaan na magsasabi, hindi ko na kailangan yan, malakas ako, kaya ko? Meron po ba? Lahat kailangan. Lahat po tayo nangangailangan ng kalakasan. Amen. Pero ang kalakasan yan ay sa Panginoon natin makikita o makukuha at ang kadahilanan ay bakit kailangan nating maging malakas. Amen. Kung atin pong bubuksan ang ating kaisipan at tayo ay magiging sensitibo o tayo ay magiging mapagmasid sa ating kapaligiran, marahil ay masasabi nyo na tunay nga ang tao ay walang kakayahan sa kanyang sarili para harapin ang hirap, ang hamon sa mundong ito. No? Maraming tao ang winawakasan ng buhay, maraming tao ang sumusuko sa laban sa buhay, maraming tao ang nawawala ng pag-asa, at maraming tao ang nakokontento na lamang sa ano meron sila dahil wala silang alam na kaparaanan paano aabutin ang kanilang kalakasan o kanilang pangangailangan. No? Dahil ang nakikita nila sa kanilang sarili, wala silang kakayahan. Kaya minabuti na lamang, ganito na lamang ako, hanggang dito na lamang ang kaya ko. Ito lang ang kaya kong ibigay, ito lang ang kaya kong i-exert. No, wala akong kakayahan, sila na lang. Yun po magiging tendency natin sa ating buhay kapag tayo ay hindi nagpakalakas. Lalong-lalo na po sa gawain ng ating Panginoon. Bakit nga po ba tayo kinakailangang magpakalakas? Punta po tayo sa 2 Timothy chapter 2 verse 1. Ano pong sinasabi ng Biblia? 2 Timothy 2:1. 1. Po sabi ng Bible, "Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus." Verse 2,
and the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou, faithful man, who shall be able to teach others also. Isang dahilan kung bakit po tayo kinakailangan magpakalakas, dahil mayroon po tayong misyon. Mayroon po tayong gawain na dapat ipagpatuloy. Amen. Mayroon po tayong pangangaral na kinakailangan nating ipalaganap sa ating community. Hindi po tayo dapat makontento na nandito na lamang tayo sa ating isang barangay. Maraming ino-open na gawain ng Panginoon pero kulang manggagawa. Amen. Meron silang gift, meron silang faith, pero hindi sila nagtatrabaho para sa Panginoon. Bakit? Dahil mahina. May mga panawagan, sabi nga ng Biblia, sabi doon, come unto us, unto Macedonia, and help us. May mga pinagawain na kinakailangan ng manggagawa pero walang sumusunod. Nakukontento na lamang sa kung anong meron sila ngayon. Attend ng church, pipiliin lang yung kayang gawin, pero yung nasa kanyang gift, hindi niya mapagyaman, hanggang doon na lamang siya. We have a ministry to do. Kailangan po nating mangaral, kailangan po nating mag-preach, kailangan po nating magtrabaho para sa Panginoon. That is our calling. Hindi po tayo niligtas ng Panginoon para lamang tayo maghintay ng panahon na tayo pupunta sa langit. Pinagkalooban po tayo ng Panginoon ng pribilehiyo na maging kabahagi sa kanyang gawain. Amen. Ginawa niya tayong mga hari, ginawa niya tayong mga priest, ginawa niya tayong peculiar people, kakaibang mga tao para sa kanyang gawain. Amen. Pumunta po siya sa langit, pinagkatiwala niya sa atin ang gawain, kailangan po natin ipagpatuloy. Ang sabi nga ng mga mangangaral, when God calls you into the ministry, never stoop down to be a king. We Right. are ambassadors of Christ. Yes. We represent the heavenly kingdom. Pero parang baliwala sa atin. Hindi natin maramdaman yung calling sa atin. Hindi natin maramdaman yung privilege. Hindi natin maramdaman yung blessing. Hindi natin maramdaman yung grace na binigay ng Diyos sa atin. That is why lagi tayong talunan. Kaya minsan nagtatanong tayo, gano'n nakatagal ang ating gawain? 8 years na. Ganito pa rin tayo karami. Hindi naman sa paramihan ng gawain ng Panginoon, Tama. pero meron pa rin tayong magagawa. Baka may pagkukulang pa rin tayo. No? Baka meron namang may mga gifts ng preaching, may mga gifts na mag-share ng gospel, hindi ginagawa. Merong mga kaloob na magbigay sa gawain para ito ay mai-finance, pero hindi ginagawa. Merong kakayahang manalangin para ang gawain ay magpatuloy, pero hindi ginagawa. Every one of us has a gift from God na kinakailangan nating gawin, kinakailangan nating gamitin para sa gawain ng Panginoon. Amen. Because we have a ministry na dapat po nating gampanan o palawakin. Nasabi po diyan sa verse 6 ng 2 Timothy chapter 1. Sabi po dito, wherefore I put thee in remembrance that thou stir up the gift of God which is in thee by the putting on of my hands. Every one of us has a gift from God. Amen. At yan ay kinakailangang mag-function, tawag doon, na in unity, no? Kinakailangang ang bawat isa ay gumagalaw sa body of Christ. Napakahirap makita ng isang tao ay
naglalakad na kanyang paa ay hindi maigalaw. Ang isang kamay ay hindi maigalaw. Tapos ang kalahati ng mukha ay nakaganyan lang. Hirap. Napakalungkot pagmasdan. Tama. Kung ang ating iglesia ay ganun din, hindi nakikita pero nararamdaman. Para bang merong mali sa iglesia. Para bang kokonti lamang ang gumagawa, kokonti lamang ang sumusunod sa inatas na gawain ng Diyos para sa Kanya. Sabi ko nga, not every one of us is a preacher. Amen. Hindi lahat ay nagbibigay. Hindi lahat ay pare-parehas ang kaloob. Iba-iba po yan. Pero kinakailangan niya mag-function. Dahil meron tayo ministry na gagampanan, nagbigay ang Diyos din ng mga iba-ibang kaloob para ito ay ma-utilize para yung end na dapat nating marating ay atin pong makamtan. Pero kung bawat isa ay hindi gagalaw, kung bawat isa ay magpapakiramdaman na lamang, the ministry will not prosper. Another thing po na makita po natin sa 2 Timothy 4:1-2. 2 Timothy 4:1-2. So sabi ng Bible, chapter 4, verse 2, verse 1. I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at his appearing and his kingdom. Preach the word. Amen. Preach! Sabi dito, in season and out of season, reprove, rebuke, exhort with all suffering, long suffering, and doctrine. Amen. For Amen. the time will come when they will not endure sound doctrine, Right. but after their own lust shall they heap to themselves teachers having itching ears. We have the privilege and we have the command from the Lord ng gawain pong ito ay ating may sakatuparan. Pero baka nakakalimutan po natin. Kaya kinakailangan ng pagpapalaala. Kinakailangan i-remind tayo na we should do this. We should be strong. Hindi po tayo pwedeng maging talunan. Amen. Hindi po tayo dapat tumanggap ng pagkabigo sa gawain. That's right. We should go on. We should strive. We should continue by the grace of God. Amen. Amen. Di po natin ito kayang gawin sa ating sarili. Di po natin ito kayang gawin sa ating sariling kagustuhan. It should always be by the grace of God. Kung isipin po natin how God saved us, imposibleng bagay. All of us deserve death. All of us deserve God's wrath. All of us deserve to be cast away from God. But by His grace, we are what we are now. Amen. We are made heirs of heaven. We are made co-workers in His kingdom. At pagdating ng panahon, we shall be living with the Lord in heaven. Alalahanin po natin sino ang Diyos na tumawag sa atin. Anong kapangyarihan meron siya na kahit ang patay kayang buhayin. Pero tayo natatakot sumunod sa Kanya na para bang kapag tayo sumunod sa Kanya, patay na tayo. Gutom na tayo. Paano ang pamilya? Paano ang aking mga trabaho? Na para bang kapag naglingkod sa Diyos, maghihirap na siya at wala nang pag-asa sa mundo. Samantalang kakaibang kaisa-pa ng Diyos. Sabi niya, he who loses his life will find it. Baliktad sa Diyos eh.
Kapag nagbigay tayo sa Diyos, the more na tayo bibigyan. Kapag ang buhay natin pinagamit natin sa Diyos, the more blessings makikita po natin. Paano siya gumagawa sa ating buhay. Amen. Pero when we turn away from the Lord, makita po natin yung buhay natin parang miserable, parang walang kabuluhan, walang direksyon. Anong klaseng buhay ang gusto po natin? Buhay na walang direksyon? O yung buhay na mayroong direksyon sa kabila ng kahirapan? Mhm. Maraming tao nag-aaral, inuubos ang lahat ng lakas sa pag-aaral, hindi natutulog, hindi kumakain, Mhm. para lang maabot yung pangarap. Yung naabot yung pangarap, nakagraduate, nakapagtrabaho, ganun pa rin ang buhay, miserable pa rin. Why? Dahil wala ang Diyos sa kanyang buhay. Mhm. Tama. Kaunting problema, reklamo. Kaunting problema, maraming sinisisi. At ang nakakalungkot pa, kaunting problema, kaya niyang kitilin ang kanyang sariling buhay. Mhm. Why? Because wala siyang pag-asa. Wala siyang kinikilalang Diyos na pwedeng dumamay sa kanya. Ang iniisip niya ay lahat, iniwan siya, ang iniisip niya ay lahat ay hirap. Hindi niya naisip, mayroong Diyos na makapangyarihan na kayang tugunan ang lahat ng kanyang pangailangan. Amen. Hindi po ba? Tama. So it is in the ministry. Mayroon tayong kautusan mula sa Diyos pero hindi natin ginagawa. Balik po tayo sa 2 Timothy. Chapter 1, sabi po dito. We need to be strong because we have a ministry na kailangan po natin pagpatuloy. We have a call from God na dapat natin gampanan. Pero sa gawain ito, sa paglilingkod sa Diyos, may hindrance. Mayroong balakid. Sabi sa verse 6 ng 2 Timothy 1, wherefore I put thee in the remembrance that thou stir up the gift of God which is in thee by the putting on of my hands. May kaloob na ang Diyos eh. May spiritual gift na binigay ng Diyos sa kanya eh. Mhm. Pero hindi niya ginagamit. Sabi ko nga po kahapon, yung sa John and Marcia, si Bandol at yung tatay niya, si Dolphy. Pinagtimpla ni Bandol yung tatay niya ng kape. Si Dolphy naman nakatingin lang, oh, ilagay mo sukal para tumamis. Inilagay ni Bandol. Ninom niya, bakit mapait pa rin? Dinagdagan na naman ni Bandol, tsako-tsaras, asukal. Pag inom ni Dolphy, bakit mapait pa rin? Hanggang nagagalit na siya, lagay na asukal, wala pa rin lasa. Hindi pala hinalo. Hindi hinahalo. Di ba? Naranasan niyo po ba yun? Bakit parang matabang? Wala, hindi niyo manahalo. So, ganoon din yung atin pong buhay sa Diyos. Pinagkalooban po tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan. May special bonus pa yan. O, bibigyan kita ng gift, anak. Mhm. Magagandahin ko yung boses mo. O, sige, mamit ka para sa akin. Amen. Mhm. Bubuksan ko yung puso mo. Sige, magbigay ka sa gawain ng walang grudges. Na hindi ka Iisip. tawag dito, hindi ka nanunumbat. Tama. Sayang. Preach. Dagdag sanang allowance namin yun. Naibigay ko pa sa church. Diba? When God gives a gift, there is no sorrow in it. Yes. Amen. Kaya hindi po natin pinipilit magbigay lahat. Yes. Dahil yung may gift lamang makapagbibigay na may kasiyahan. Yes. So, bigay ka nga ng ikapu mo, tapos nagmamaktol ka. Mhm. Ano pong bearing nun? Wala. Kaya sabi ng Panginoon, God give it. O God loveth a cheerful giver. Mhm. May gawain po tayo, may project po tayo. Itong iglesia, ito simbahan. Kailangan magpatuloy. Di ba, mukhang simbahan na siya ngayon. Pero nagsimula sa wala. Yes. Nagsimula sa panalangin. Amen. Because meron mga tao na gifted. O, kailangan ng pangpinas, ito. Kailangan ng karpentero, o, merong gift yan, karpentero yan. Diba? Every one of us has a gift.
Kapag pinagsama-sama, nagiging madali ang gawain. Amen. Right. We should stir up the gift that God has given to us. The gift is not enough. Faith is not enough. Ang sabi dito, verse 4 ng chapter 1, greatly desiring to see thee, being mindful of thy tears, that I may be filled with joy, when I call to remembrance the unfeigned faith that is in thee, which dwell first in thy grandmother Lois and thy mother Eunice, and I am persuaded that in thee also. Amen. Timothy was a man of faith. Bata pa lamang po si Timothy, tinuturuan na ng kanyang lola, tinuturuan na ng kanyang nanay. Kaya si Timothy pagdating sa pananampalataya ay malakas. No? Siya ay maraming kaalaman pagdating sa scriptures. Sabi nga ng Biblia, and the scriptures which made thee wise. May kaalaman siya, mayroon siyang pananampalataya, mayroon siyang spiritual gift. Ang sabi pa dito, ito ay pinatungan ng kamay ni Pablo bilang apostol, bilang kanyang mentor. No? Sinang-ayunan ni Pedro ang kaloob na nasa kanya. Kaya lang ay mayroong problema. Hindi niya ito nagagamit. Why? Dahil mayroong takot sa kanyang puso. Kaya sabi ni Pablo, verse 6, wherefore I put thee in remembrance that thou stir up the gift of God which is in thee by the putting on of my hand. For God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Kahit malakas yung pananampalataya natin, kahit tayo'y aral sa lahat ng doktrina, kahit taglay na natin ang makaloob ng Diyos, kung tayo ay takot, hindi natin ito magagamit. Takot kang magutom, takot kang mapagod, takot kang magsuffer, takot kang mapahiya. Yung kumakatok ka sa pinto, kakausap mo yung tao, tapos na-reject ka, sa iba na lang pumunta. Ano ba nakakahiya po yun? Kung pairalin po natin ang ating takot, gaano man kalakas yung pananampalataya natin, gaano man karami ang kaalaman natin, hindi po yan Baliwala. magagamit. Amen. That will be useless. Maraming kabataan ng maraming talento, matalino. Pagdating sa gadgets, hindi papahuli. Mhm. Alam lahat. Pero when it comes to how to face the struggles in life, madali silang Bumigay. bumigay, madali silang sumuko, madaling bumagsak. Why? Ang utak nila ay punong-puno ng mga bagay sa mundong ito. Mhm. Kulang sila ng mga bagay patungkol sa Diyos. Amen. Ang isang kaparaanan para ang isang tao ay maging malakas is to increase knowledge. Punta po tayo sa Proverbs. Proverbs 24:5. Para makita po natin. Proverbs chapter 24 verse 5. Balik po tayo sa Timothy mamaya. Proverbs 24:5, sabi po ng Bible, a wise man is strong. Yeah. A man of knowledge increaseth strength. Amen. Ang Ganda. tao po palang malakas ay hindi nasusukat sa kung gaano kalaki yung muscles, Mhm. kung gaano
kalakas bumuhat ng isang sakong bigas. Ang kaparaanan ng pagsukat ng kalakasan ng isang tao ay depende sa kaalaman na mayroon siya. When we increase our strength through gaining more knowledge, doon po tayo nagiging malakas. When a family is broken, mayroon dong weakness. The leadership is exposed. The father might be lack of knowledge how to handle the family. Kaunting problema, away, kaunting problema, nagsasakitan at nagkakahamunan ng hiwalayan. At pagkatapos, iiwanan ng mga anak, nagdurusa at sila'y nagpapakasaya. Pero when the man knows how to handle the family, alam niya paano ito pangalagaan. That's right. Sabi ng babae, maghiwalay na tayo, wala nang patutunguhan ang ating pagsasama. Sasang-ayunan mo ba yun bilang asawa? Kung alam mo ang sabi ng Diyos, huwag paghiwalayin ang tao pinagsama ng Diyos. Hihiwalay ka ba? Hindi. Pero hindi. God gives us wisdom. Huwag kang humiwalay. Ayusin mong problema. Pero kung kulang tayo ng kaalaman, sabihin natin, sige, hiwalay na tayo. Iiral na yung pride. Iiral na yung sarili. At hindi napapansinin kung ano ang sinasabi ng Diyos. Nagkaroon ka ng kaaway. Sinabihan ka, babasagin ko yung mukha mo. Diba? Malapakyaw ah. Sabi ni Baboy, ano ka eh? Barili ko yung mukha mo eh. Diba? Nangyari sa akin yan eh. Paliko ako doon sa gasolinahan. Duman dito yung motor, dapat dito yung linya niya sa kabila eh. Punta ako sa gasolinahan, sinundan pa ako. Dinuro ko ng dinuro. Siya ang mali. Sabi sa akin, wako sa akin kayong mukha mo. Naliliitan ka yata, no? Sa iyo? Pasensya ka na bro. Walis din. Pero kung ikaw ay hindi malago sa kalaman sa Diyos, sigurado, na-knockdown mo agad yun. Sayang. Natuloy. Matindi Ano yun? Somo wrestler. May black eye agad yun. Hindi rin ay. Pero sabi ng Diyos, ibigin mo yung kaaway. Yes. Amen. Pakainin mo ang iyong kaaway, painumin mo kung nagugutom. Pero kung ang tao ay kulang sa kalaman sa Diyos, an eye for an eye, a tooth for a tooth. Ganti-ganti lang. Para quits. Kala mo sino sila. Ayaw mong magpatalo. Nagpatugtog yung kapitbahay mo ng malakas, patugtog ka rin ng malakas. So kung walang kaalaman patungkol sa kung ano sinasabi ng Panginoon tungkol sa mga bagay na yan, pupunta tayo doon sa buhay na masalimuot, mas miserableng buhay. Imbes na maliit yung problema mo, lalong lumaki. Nadamay pa buong pamilya, nag-ubusan na kayo ng lahi. Dahil lang sa isang problema na pwede namang pag-usapan ng maayos. Tama. Amen. Ganyan din po sa gawain po natin. Kapag tayo ay kulang ng kaalaman, hindi natin alam ang mga biyaya na ibinigay sa atin ng Diyos, ang gagawin natin, mga karnal na bagay. Pastor, kulang tayo ng budget. Bakit hindi tayo magpabingo? Okay. Pastor, para mas mabilis, magparapol tayo. Oo. May mga suggestion eh. Matindi. Pastor, kulang yung dumadalo. Parang boring. Kailangan natin ng drum set. Di ba? Amen. They lack knowledge. Hindi nila alam paano gumagawa ang Diyos sa gawain niya. Amen. Kapag ginawa natin yun, ano mangyayari po sa atin? Lalaki ang ating church building. Dadami ang attendance natin. Pero nasa loob, lahat hindi naman mananampalataya. Yes. Mga joy seeker lang. Truth Hello? seeker.
Sayaw ng sayaw lamang ang alam. Yung may makakain lamang ang alam pagkatapos ng service. Pero pag wala nang kakainin, wala na. Tapos na. Tapos na, babay na. Pastor, sa susunod na lang ulit. Sabi nga ni Elder Robel, sa kanila, iba ng labanan eh. Pag nag-attend ka, may 500 ka. Oh, grabe. Oo. Pag may dala ka, may commission ka pa. Oo. Networking. Ganon din to sa Ilagan. Dati 3,000. Oh, grabe. Dati. Ang ginawa nung pastor, o sige, every year na lang, every Christmas na lang bigayan. Diba? Kasi kung weekly, Malaki ang Malaki. budget. oo, tsaka yung ang pupunta, pagka wala yung pastor, hindi pupunta kasi walang makakuha. Pero kung yearly, Sure grado. tapos mayroong attendance, o yung mga absent, di ba kakakuha pagdating ng December. O, bawas, hindi nila sa pupunta. Mga man-made religion, Right. man-made rin yung kanilang Activity. kaparaanan. Paano isakatuparan ng gawain ng Diyos. Hindi po tayo lalakas doon. Pero kung isipin natin, gaano tayo minahal ng Diyos sa kabila ng ating kasalanan, Amen. maging malakas tayo. Nahulog tayo sa kasalanan. At tayo nalulungkot na para bang wala nang gustong tumanggap sa atin. Pero sabi ng Diyos, namatay ako para sa iyo. Sa kabila ng iyong karumihan, ibinigay ko ang buhay ko para sa iyo. Ano gagawin mo? Mananatili kang malayo sa Panginoon? Luluhod ka, dadapa ka, Panginoon, patawad. At salamat sa iyong unconditional na pagmamahal. Amen. And that is enough. Kaya para tayo bigyan ng kakayahan, tumayo at lumaban muli sa hamon ng buhay. Huwag natin gayahin si Judas. Nagkasala sa Panginoon, hindi humingi ng tawad, nagpakamatay. Maaaring kulang din ang kanyang kaalaman patungo sa Diyos. Na hindi niya siguro naisip na kaya siyang patawarin ng Diyos sa kanyang ginawang kasalanan. At maaaring natakot siya, baka maulit na naman ang kanyang kasalanan. Kaya sabi, tatapusin ko na, baka maulit na naman. Maraming Kristiyano ganyan. Nahulog sa kasalanan, ayaw na magpakita kay pastor. Na para bang kaya niya nang tumayo sa kanyang sarili. Dahil sa pride, ayaw niyang humingi ng advice. Kaya kinahihinatnan, lalong naging miserable ang buhay. Lalong napalayo sa Panginoon, lalong nahirapan sa buhay. When we have enough knowledge of the graces of God in our lives, we will be strong. And when we realize na tayo ay mahina, that is the first step to be strong. Nung sabi ng Panginoon kina Moses, lumakad kayo sa dagat. Sabi ni Moses, Panginoon, paano? Iunat mo yung iyong tungkod at mahahati yung dagat. Iunat nyo yung tungkod. Maaari, hinihintay nyo yung bubuka yung dagat. Panginoon, ayaw pa rin Iunat na naman ang tungkod. Ayaw pa rin bumuka yung dagat. Pero nung umunang humakbang, biglang bumuka yung dagat. Mayroon na silang dadaanan. Ganun din po tayo mga kapatid, kung hindi natin ina-acknowledge yung ating mga pagkukulang at tayo ihahakbang para ito'y magkaroon ng pagbabago, mananatili po tayong baog sa ating pananampalataya. Mananatili tayong Walang bunga. fruitless sa gawain. No? So, tingnan ko po yung hilahin ko po ito. Nakakasilaw yung Bible. Ayan. Sunod. Makita yung aking binabasa. Yan. Yan. Oo, thank you po. Thank you mga kapatid. Magiging baog po tayo sa pananampalataya.
Tingnan po natin ang 2 Peter 1:5. May napakaganda pong paalala sa atin si Pedro. 2 Peter chapter 1 verse 5. So sabi ng Bible. 1 Peter 2 Peter 1:5. 2 Peter. So sabi ng Bible. And beside this, giving all diligence, Add to your faith. add to your faith virtue, Virtue. and to virtue knowledge, and to knowledge temperance, and to temperance patience, and to patience godliness, and to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness charity. For if these things be in you and abound, they make you that ye shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Verse 9. But he that lacketh these things is blind and cannot see afar off, and hath forgotten that he was purged from his old sins. Kung tayo mananatili, sinasabi nating naniniwala po ako sa iyo, Lord. Mananatili po tayong naniniwala kapag ako'y namatay sa heaven ako pupunta. Naniniwala tayo sa kanyang mga aral pero wala tayong ginagawa. Tayo po ay baog sa pananampalataya. Sabi ni Santiago, Faith. ipakita mo sa akin ang iyong pananampalataya na walang gawa. At ipapakita ko sa iyo ang aking pananampalataya na mayroong gawa. Amen. Ano pong ibig niyang sabihin? Ang pananampalataya pong ito ay hindi para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang pananampalataya nito ay upang ipakita na kaya ng Diyos na isupply ang kanyang pangangailangan. Amen. Kasi ang teksto po noon, may lumapit kay James o sa kanyang illustration. Yes. Pwede bang makahiram ng pambili ng aking pangsuot? Ako'y nagugutom, pwede bang ako'y tulungan mo? Sabi ng mayaman, Bumalik ka. bumalik ka na lang bukas. Mhm. Ang sabi ni James, nasaan ang iyong pananampalataya? Samantalang meron ka ngayon, sinabi mo pang bukas. Bakit po yun? Natatakot siya na kapag siya ay nagpahiram, wala nang babalik. Natatakot siya na kapag siya ay nagpahiram, maghihirap siya. Pero ang Diyos iba. The more you give, the more will bless you. Amen. Amen. God will bless you. Kaya nga sabi ng Panginoon, sabi ng Biblia, kung ikaw magpapautang, huwag mo nang asahang babayaran ka. Mhm. Mahirap po yun, di ba? Pinaghirapan mo yan eh. Pero kung ikaw ay nakakaluwag, kita mo yung kapatid na nangangailangan, hindi mo nahihintayin yung bayad. Lord, para sa kanya na lang po yun. At hindi mo yung kukwento. Utang na utang na, di nagpapalik. Pagbabalik sa'yo, sabi mo, wala ako. Diba? Pero ano mo siya? Where is your faith? Hindi nga pinabayad. Yung babaeng balong na Chinispis nagbibigay ng kanyang kaloob doon sa offering, nagmamas na siya ng Panginoon. Sabi niya sa kanyang mga lagat, tingnan mo yung mga pariseyo na yan. Pag naglagay, talagang tumutunog pa yung lalagyan. Saka daming binibigay. Tingnan mo yung babae na yun. 2 barya na lang, last sa pera niyo, binigay niya lahat. Sino kaya doon ang tunay nagbigay, sabi ng Panginoon? Ang pagbibigay hindi sinusukat sa laki. Yes. Ang pagbibigay sinusukat doon sa puso na may wala. Amen. Yes. Amen. At sa pananampalataya na inaasahan mo ang Diyos ang magbabalik. Yes. Hindi yung tutubuan mo pa. 10% yan. Tapos siningil mo, wala kang pambayad. O kukunin ko na to ha. Ano ba kasi pananampalataya? Hindi ba? Yan kasi yung guarantor. Because they have forgotten kung paano tayo pinatawad ng Diyos by grace. Amen. Kung paano tayo minahal ng Diyos by grace.
Pag tinignan po natin yung sa ating sarili, sino tayo, matututo tayo magpakumbaba sa Diyos. Tama. Amen. Panginoon, Amen. mas marumi pa nga ako sa tao yan, pero minahal mo ko. Pero sabi, itong tao ito, lagi na lamang ganito. Laging kapos. Hindi, lagi parang kulang sa pag-iisip. Matindi. So, nandun yung blame, nandun yung paninisi, nandun yung paghusga. Tapos hindi natin nakita yung sarili natin na mas malala pala tayo sa Kanya. Yes. Di po ba? Hindi nagre-remit. Kapag nakita natin yung ganung biyaya ng Diyos, natututo tayo magpatawad. Natututo po tayong umunawa sa ating kapatiran. Kasi inunawa tayo ng Diyos eh. Amen. Kaya nagkwento ang Panginoon, mayroong magkapatid o magkaibigan, umutang yung isa. Pagkatapos, yung siya'y naniningil na, hindi makabayad. Sinipa-sipa niya. Di ba? Sabi lang paano, kung kinakayang ginawa ko rin sa'yo. No, pinatawad siya ng Panginoon, tapos yung nagkautang sa kanya, sinipa-sipa niya. Di ba? Binugbog ka. Ganun din po tayo. Minahal tayo ng Diyos na walang kondisyon, ayon sa kanyang biyaya, pinatawad tayo, nilinis tayo, nung tayo walang magagawa. Nung panahong wala pa tayong muwang, Yes. nung panahong wala pang ginawa ang Diyos sa mundong ito, before the foundation of the world, isinulat na ng Diyos yung pangalan mo sa aklat ng buhay. Amen. Before the foundation of the world, pinili ka na ng Diyos para bigyan ng buhay na walang hanggan. Amen. Kapag pinagbulay-bulayan po natin yun, ma-realize natin, gaano tayo minahal ng Diyos. Gaano tayo binigyan ng importansya ng Diyos. Pagkatapos ngayon, kabahagi tayo sa kanyang gawain, hindi po ba nakakatindig balahibo yun? Amen. Na sa kabila ng ating pagiging marumi, sa kabila ng ating pagiging makasalanan, yung mga pribilehiyo ng isang royal blood, binigay ng Diyos sa atin. Royal priesthood. Ang Diyos lahat ng mga pangyarihan sa lahat. Siya ang lumalang sa lahat. Siya nagbibigay ng lahat. Tapos, ginawa niya tayong katiwala ng mga bagay-bagay sa mundong ito. Pagkatapos yung pinagkatiwala niya sa atin, para bang atin? Aangkinin. Diba? Akin to eh. Pinaghirapan ko to eh. Pero kapag nakita natin yung biyaya ng Diyos, kulang pa na ibigay natin yung sarili natin sa Diyos. Yes. Amen. Kaya yung mga taong nagsusuko ng buhay sa Diyos, mapalad yung mga yun. Why? Nakita nila biyaya ng Diyos eh. Alam nila na kapag sila'y susunod, ibibigay ng Diyos yung kanilang pangangailangan. Amen. Alam nila na kapag inuna nila ang Diyos, lahat ng kanilang pangangailangan ay pagkakalob ng Diyos. Kaya nga sabi niya, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Yes. Right. Pero sabi ng tao, paano kailangan magtrabaho? Wala kami kakainin. Wala na may suot yung mga anak ko. Wala kaming mainom na pang happy-happy. Kaya sabi ng Panginoon, unahin niyo muna ang kalooban ko. Lahat yan, alam ko, kailangan nyo. Dadagdag ko sa inyo. Hindi po sa ako ay nagmamalaki, pero gusto kong patutuhanan gaano magmahal ang Diyos at gaano magbigay ang Diyos ng ating kailangan. Noong ko po'y nag-aaral ng computer programming, sabi ko doon sa nagpapaaral sa akin, kasi pinasulat niya kami, why I deserve to be a scholar. Nagtayo siya ng private school, computer school. No, usong-uso pa noon yung STI, bago pa lang sumusulpot ang computer education. Nakuha ako bilang scholar. Pero habang ako'y nag-aaral, sabi ko, nalulungkot po ako dito. Ginagawa ko, kinukuha ko yung bench. Tatayo ko yun. Lalagay ko yung songbook doon. Tapos, nagpa-practice ako magpakanta. Lalagay ko yung Bible doon. Tapos, sumisigaw ako ng malakas.
dinidevelop ko yung boses ko, sabi ko, para sa Panginoon. At dumating yung time, sabi ko, Sir, hindi na po ako masaya sa pag-aaral. Gusto ko pong mag-aral ng Bible. So, ang pananaw ko po noon ay kailangang mag-aral sa Bible School para maging pastor. Kailangang mag-aral sa Bible School para makapaglingkod. Kaya iniwan ko po yung aking pag-aaral. 3 years sa Bible School. No, hoping na ang Diyos ang magbibigay ng aking mga pangailangan. Pero ako pala ay nalo ko sa ganung sistema. Sabi ko, ni toothbrush di ako makabili. Ni deodorant di ako makabili. 600 a month ang allowance mo. Full-time worker, sinuko mo yung buhay mo. Hayo ka ng hayo para Magligtas. maghanap ng ililigtas. Dahil pangkapan niya. Paglabas mo, nakatime out ka. Pagbalik mo, time in. Grabe. Tindain. Ilan ang naligtas? Ilan ang tumanggap. Diba? Ilan na ipapalo up? Nakalista yan. Ako sabi niya, ang Diyos ang tumawag sa iyo, ang Diyos magpapakaya sa iyo. So, ganito bang sistema? Biyaya ng Diyos, ako ay namula sa katotohanan. Nakalis ako doon sa ganung sistema. Yun. Pero dala-dala ko pa rin yung pangako ng Diyos na ibibigay niya ang pangailangan. Amen. Sabi ng asawa ko, Daddy, anak natin, dalawa lang ha, hirap ng buhay. Sabi ko, alam mo, kahit ako mamatay, kung gusto ng Diyos sila buhay, mabubuhay sila. Amen. Amen. Naging 3 anak namin. Tuwang-tuwa. At ngayon, naghahanap pa ng kasunod. Sana mas marami pa. I want problem always. Naghahanap pa ng kapatid din. Sana may mali pa kaming kapatid. Eh di ba, hanap ko sa iba. Pero lang po yun. Na-appreciate nila. Yung pagkilos ng Diyos, sa kawalan ko ng hanap buhay, pabenta-benta lang eh. Kasi kung mag-full-time naman ako, siyempre, full-time din yung oras mo doon. Sa trabaho. Wala ka lang time sa Panginoon. Okay, arthritis full time. At habang ako'y lumalayo sa Diyos, lalo naman niya ako pinahihinto sa bahay. Diyan ka lang sa bahay, huwag ka alis. 6 na buwan na arthritis. Huwag umalis eh. Yung mga panahon yun, doon ako nakipag-bargain sa Panginoon. Panginoon, kung bubuhayin mo pa po ako, bibigay ko yung buong buhay ko sa iyo. Grabe. Ikaw na po ang bahala sa pamilya ko, ikaw na po ang bahala sa mga anak ko. Maglilingkod po ako sa iyo. Kaya sabi ko, Lord, ang tanging paraan, maging scholar ang anak ko. At kahit ako magturo ng Bible, alam ko hindi mo kami pagkukulangan. Amen. Awa po ng Diyos, meron akong anak sa PMA, Amen. meron akong anak sa PMMA, yung anak ko ngayong dentistry. Lord willing, makakatapos na. Amen. Amen. All by the grace of God. Amen. Hindi ko po pinagmamalaki yung sarili ko. Pero nakita ko yung sabi ng Panginoon, kung uunahin mo ako, pagkakaroon ko sa mga bagay na. Amen. Pero habang tayo tumatakbo sa Panginoon, ayaw nating gamitin kung ano yung pinagkaloob niya sa atin. Mananatili tayo, gano'n na lang. Malakad yung panahon, gano'n at gano'n pa rin yung ating buhay. Maaring lumalago tayo sa financial, maaring tayo ay nagtatagumpay sa mundong ito, pero pagdating sa kalaman ng Diyos, kulang tayo. Sa mga bunga ng Espiritu, wala tayo. At sa mga bunga ng pananampalataya, wala tayo. Nananatili tayong baog. Sa langit tayo pupunta, pero wala tayong anuman na may pagmamalaki sa Diyos. Hindi sa pagmamalaki, kung hindi, may babalik sa Diyos. Amen. Diba? Masasabi kaya ng Diyos pagdating natin doon, thou good and faithful servant. Well done. Well done, sabihin niya. Come into my kingdom. Enjoy your life here with me. No? O ba kaya pagdating natin doon sa langit na para tayo lulugo-lugo. Pero wala po akong dadala sa iyo. Eh, sabi sa Bible, para kang nasunugan. Mas maganda pa yung nanakawan ka, may natira eh. Pero yung nasunugan ka, Tubos. sarili mo lang talagang dala mo ko. Anong suot mo, yun lang. Ano pinapakita ng Panginoon? Wala ka man lang may babalik sa akin. No?
Wala ka man lang kayamanang inipon para sa langit. Lahat ay para sa lupa, para sa langit wala. Kaya nung dumating ka dito, wala ka dala-dala. Yung sabi sa Bible, what does it profit a man if he shall gain the whole world, but suffer the loss of his own soul? Ang mga tao, nasa, nagpaplano pa lang ng pag-aasawa, nag-aaral pa lang, pinaplano na ang pamilya. Amen. Paano kami magiging marangya? Paano ko may papalasap sa aking mga anak ang magandang buhay? Kailangan kong magtrabaho, kailangan kong mag-aral ng mabuti. Kaya lahat ng oras niya sa pag-aaral, lahat ng panahon niya sa pag-aaral, nanganak na lahat, pera pa rin ang kanyang iniisip. Pero pagdating sa mga gawain ng Diyos, wala siyang naibigay kahit anuman. Sabi ni Alexander the Great nung siya ay mamamatay na, kapag ako'y mamamatay, nais ko ang aking kabaong ay bukas at 2 tagiliran. Nais ko ang magbubuhat ng aking ataol ay lahat ng pinakamagagaling na doktor. Magaling pa kay Dr. Rene. Yun. Nais ko lahat ng aking mga kayamanan ay tatapon nyo sa aking likuran. Sabi nung kanyang sundalo, kanyang iliran. Pumila kayo mamaya. Bakit po yan ang inyong kahilingan? Sabi niya, gusto kong ipakita sa tao na ako ay babalik sa aking pinanggalingan nang wala akong dala kahit anuman. Amen. Gusto kong ipakita sa tao kahit gaano kadulubhasa ang mga doktor, hindi kayang iligtas ang aking buhay. Tama. At gusto kong ipakita sa mundo, anumang yaman ko, wala rin kwenta yan. Amen. May iiwan yan. Hindi nga nila kayang gamutin yung sakit ko. Diba? Maraming mayayaman, colon cancer, hindi kaya. Yes. Patay, naiiwan si kayamanan. So yung ating pinaglalaanan ng ating kalakasan, yung pinaglalaanan natin ng ating panahon, ay pansamantala lamang. Amen. Hindi po natin nakikita yung nando sa kabila. Kaya nga sabi ni Pablo, if ye then being risen with Christ, seek those things which are above. Amen. We have a ministry. God has given us gifts for that ministry. Pero bakit di natin ginagawa? Bakit di natin ginagamit? Sabi ni Pablo, stir up the gift that is in you. Anong gift yan? Anong kaloob meron ka na ibigay ng Diyos? Ikaw lamang po nakakalamihan ng Panginoon. At hindi mo pwedeng titignan yung ibang tao, ikaw gawin mo ito. Ikaw yung may gift, ikaw gumawa. Yes. Tama. Tama. Wala tayong hahanapin kung pang kung sino. That matter is between you and God. Yes. Stir it up. Halu-haluin mo Para malasa. para Back maging to my useful. Hindi mo itatapon. Wala namang lasa. Itapon mo. Yun pala, hindi mo hinalo. Alam mo, wala kang silbi. Meron pala. Hindi mo lamang na-exercise. Tama. Yung That's right. faith na binigay sa ng Diyos upang yung gift na yan makaunlad mo. Amen. Diba? Nangihina ka, be strong. Yes. Puyat na puyat ka, be strong. Basa ka ng basa. Patulog. Elder Romel, si Elder Pipi, bago matulog, talagang basa ng basa yan. Pagising, basa pa rin ang basa. Grabe. Sabi ko, may exam na tayong dalawa. Hindi nila alam, yung aking naaral, dito lang, kala niya. Laro-laro lang ako. Dito lang, nagre-review din pala. Ikaw rin pala, No? Nakakapagod po mag-aral. Yes. Pati magpastor. Nakakapagod maglingkod sa Diyos. Pero kailangan natin maging malakas. Yes. Amen. Meron na tayong kaloob, meron tayong gift, meron tayong energy, yung kanyang grace. Ano pang kulang? We need to be strong. We need to be strong because we have the responsibility na dapat nating gampanan.
to preach the gospel, no? To serve God. At hindi po madali yun. Tama. There is fear. Maaaring nahihiya tayo. Kaya nga sabi ni Pablo kay Timothy, do not be ashamed of the gospel, Amen. nor of me, his prisoner. No? So, si Pablo ay nangungusap kay Timothy. Parang kulang na lang siya ay magmakaawa. No? Sabi niya, Timothy, naalaala ko yung I charge thee. iyong kasigasigan sa gawain ng Panginoon. Naalala ko yung maalab mong pananampalataya na namana mo sa iyong lola at sa iyong ina. Mhm. Naalala ko yung mga pag-iyak mo. No? At naalala ko rin yung gift na nasa iyo. Mhm. Haluin mo, gamitin mo. Huwag kang matakot, huwag kang mahiya. So faith, gifts, is not enough. Kailangan po nating halu-haluin yan. Kailangan nating gamitin yan. Kailangan nating exercise yan for us to be useful in the ministry. For us to be strong in the ministry. Amen. Dahil ang gawain ay hindi madali. Ito ay mahirap. Amen. Kaya sabi doon, 2 Timothy chapter 2 verse 1, sabi ni Pablo kay Timothy, thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. And the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men who shall be able to teach others also. Amen. Verse Yes. 3, thou therefore endure hardness. Yes. Kaya pala sinabi ni Pablo kay Timothy, magpakalakas ka dahil mahirap ang gawain. Yes. It is not easy. It is hard. But you have to endure it. Kailangan mo itong pagtiyagaan, kailangan mo itong kayanin, kailangan mo itong sikaping malagpasan. You have to endure it. Sabi ko sa anak ko, anak, bakit ba kayo takbo ng takbo? Walang ginawa ko dito tumakbo. Mayroon pang bato sa likod. Daddy, para sa endurance yan. Para kahit kami gutom, kahit mainit ang araw, kahit gaano kahirap yung tatakbuhin mo, kaya mong tumagal. Ikaw ay gumagalaw. Sipin mo kahit kakain pa lang, gano'n na sila ng gano'n. Tuwid na tuwid, nakaganon. Habang walang ginagawa, wala pa yung pagkain, gano'n na gano'n. Kasi na-exercise nila yung mga muscles nila, mga nerves. Yung mind, presence of mind. To endure hardship. Kaya siya pinagalitan ko, bakit ba bike ka ng bike? Sige, daddy, punta kami ng Nueva Ecija. Bike kami doon. Oh, layo nun ah. Di ba pwedeng dito na lang sa bahay, akit dito na lang sa atin, akit baba ka sa bundok. May exercise ka rin naman ah. Sabi niya, daddy, mas maganda yung nahihirapan ka na mayroong magagandang view. May punto, di ba? Tama naman. Matinding reasoning. Tapos sabi niya, daddy, pinaghahanda ko ang PMA. Ha? Okay, sabi niya. Sabi ko, pumunta na, lumakad na, maya-maya nag-ring yung, kinabukasan, nag-ring yung cellphone. Tapos may nakapost doon, kilometer 0, nasa Luneta. Sabi ko, bakit mo ginagawa? Para mapalakas ang resistensya, para makayanan ang hirap, inihanda niyo yung kanyang sarili sa military. Bata pa lang yun ang kanyang pangarap. Sabi ko, anak, kung may pera lamang tayo, hindi mo mararanasan yung hirap na yan. Sabi niya, daddy, ginusto ko ito. Kahit mapera ka, papasukin ko ito. No? First 3 days, nagbungkal ng basura. Walang makain, gutom na gutom. Nagpuslit ng kape, nahuli. Pinakain sa kanya lahat ng kape. 24 sachet ng stick na kape. 2 kutsarang barako na kape. Sabi ko, dapat mag-take risk ka, daddy.
Hindi sunod ka na sunod ka sa mandaya ka rin. Magugutom ka, mamamatay ka, di ka makasurvive. Bakit ginagawa po yun? They are preparing themselves for a big journey. Yes. Mapaglingkuran po tayo ng mga sibilyan. Yes. Mapaglingkuran po yung ating bansa. Kaya nilang tiisin lahat ng hirap para sa mga pangailangan ng bansa po natin. May mga tao na gifted sa ganun. Andun yung kanilang focus. Yes. Kaya, in-exercise nila yun. Pinapalakas nila yung kanyang sarili. Mhm. Tayo po, no gift meron tayo. In-exercise ba natin? Yan. Pinapalakas ba natin? O baliwala lang sa atin? Iba yung buhay sibilyan eh. Iba yung buhay militar eh. Gigising ka sa tamang oras, alas 4, tulog ka ng gabi na. Lahat ng Nasa ayos. segundo, may ginagawa sila Yes. para doon sa kanilang goal na gustong marating. O meron din po tayong mga kaloob ng Diyos na pinagkaloob sa atin. Kailangan natin itong pagyamanin. Kailangan natin exercise. Kailangan po natin itong halu-haluin. Kailangan natin siyang i-develop. Kung gusto natin maging malago ang ating buhay Kristiyano, ang ating pananampalataya, pati ang gawain natin. Yes. Kung i-apply po natin ang lahat ng ito sa ating buhay, hindi lamang espiritual ang makikinabang, maging ang ating physical Amen. na pangailangan sa mundo ito. May lalayo tayo sa mga bagay na wala lamang kabuluhan. May lalayo tayo sa mga barkada na hinuhututan lamang tayo. Mhm. Magagamit natin yung tamang oras natin para sa Panginoon at hindi sa mga walang kwentang bagay. Kung ma-realize natin sana yan, magiging matalino tayo mga servant ng Diyos. Imbes na ginagamit natin yung oras natin sa inuman, ginagamit natin sa barkada, ginagamit natin sa kung ano namang makamundong bagay, gamitin natin sa Panginoon. Dahil ang ating buhay ay maikli lang sa mundo ito. Hindi habang panahon tayo malakas. Baka dumating yung time na mahina na tayo tapos saka natin sasabihin, Panginoon, gusto kong maglingkod sa'yo. Gusto ko lang ibigay yung buhay ko sa'yo. Ano pang magagawa mo? Wala na. Kaunting hakbang lang, pagod ka na. Well, punta kami sa mall eh. Well, parang hindi ko na kaya. Kaya baba sa hagdan eh. Kaya baba, takbo, habol sa sakyan. Hirap. Pero kung tayo ay magiging preparado sa gawain ng Diyos, paghahandaan natin ang gawain. Di-develop natin yung kaloob sa atin. So we need to be strong because we have a ministry to do. We need to be strong dahil mahirap sa ministry. Yes. Kaya sabi ni Pablo sa verse, sabi ko dito, thou therefore endure hardness. So mahirap. We need to be strong because we have to endure hardness. Napakahirap po sa gawain. May mga time na talagang mawawalan ka ng pag-asa. May mga time na parang gusto mo nang mag-give up. No? Gusto mo nang umalis sa gawain. Pero may gusto pumunta ng Bicol na. No? Hindi dahil sa ayaw niya na, hinahanap niya yung sarili niya, baka doon ako tinawag, baka doon ako magsisimula. Why? Maaaring nakikita niya sa kanyang gawain, parang hindi nagpa-prosper, parang yung mga tinuturuan ko wala namang progress. Doon yun na lang yata ako sa iba. Pero ang Diyos ay mayroong kakaibang kaparaanan. Amen. Amen. Ngayon, dumarami sila. Amen. Ngayon, ayaw niya nang umalis. Just be faithful. Amen. And God will do the rest. Amen. There is hardness. Sabi nga ni Pablo sa po natin, sa verse 12, sa verse 12. 1 Timothy 1:12, sabi ni Pablo,
2 Timothy 1:12, sabi niya, whereunto I am appointed a preacher and an apostle and a teacher of the Gentiles, for the which cause I also suffer these things. Ano yung these things? Magkabilanggo. No, binato siya. Nung akala siya patay na, iniwan na siya. At nung sila'y nangaral, hinagupit sila ng 39 na hagupit. Stripe. Ayon sa kanilang batas, may bilang din yung hagupit na kinakailangang ibigay bilang parusa sa mga pasaway. Kasi pasaway sila, sabi na, di ba sinabi namin sa inyo, huwag na kayong mangaral ng patungkol sa Kristo na ito. Ay, nahuli sila. Hagupit, ang inabot. 39. 39 stripes. Ang panghagupit ko yung latigo na may mga buto doon sa dulo. Dulo. Oo. Pag dumapo sa likod mo, talagang parang hinihiwa ng matalas pa sa blade. Pag hila mong gano'n, kasamang mga laman, imagine niyo yun. Ganon kahirap ang dinanas ni Pablo. Pero sabi niya, for the which cause I also suffer these things. Yes. Alang-alang sa gawain, kaya ko itong pagtiisang. Kaya ko itong harapin. Kaya ko itong pagdaanan. Amen. Pero kung ikaw ay mahina sa pananampalataya, naglakad ka, nauuhaw ka, uwi ka na. Pastor, uwi na po ako. Wala akong mainom. Diba? Nagutom ka sa ministry, uwi ka na. Pastor, uwi na po ako. Diba? Tapos yung iba, nag-iisip sa inyo ngayon, ang haba naman mag-preach ni Pastor. Gugutom na ako. Sana hindi na lang ako pumunta. Meron po kayang ganon? Sana. Kaya tayo pumunta kasi alam natin, pagpapalayan tayo ng Diyos sa mga spiritual na bagay. Amen. Amen. Sana kaya tayo pumunta, alam natin, tayo nakikibahagi sa gawain ng Panginoon. Amen. Amen. No? At hindi para makibanding lang, makisaya lang. Dahil kung yun po yung ating motibo, manghihina tayo, time will come, hindi na po namin kayo makikita ulit. Ayaw na namin doon, mahabang preaching. Wala pang sayawan. Di ba? Boring. Walang drum. Walang drum. Walang drums. Boring. Pero sabi ni Pablo, lahat ng ito tinitiis ko alang-alang sa gawain ni Kristo. Amen. We need to be strong. The ministry is not easy. Ang ministry hindi para sa mga banat sibuyas. Tama. Ang ministry sa mga balat kalabaw. Makapalang mukha, sabi mo. Hindi na matitisod, ha? Kahit mga plastic yung mga yan. Wala akong makain pero kala mo mayayaman. Ganyan po sa ministry. Nakita kang maganda suot, madaming pera. Buutanan ka. Tapos tulungan mo po kami, di ba? Hindi nila alam eh. Para lang maging presentable. Maging Nasa ukay. presentable pagharap sa tao. Yes. Ano kayo? Galing pa sa ukay. Pero dahil sa mga bagay nito, sabi ni Pablo, lahat ng ito ay aking binabata. Amen. Yung pangyayari pa rin kay Pablo, sabi niya sa verse na 15, sabi diyan, this thou knowest, that all they which are in Asia be turned away from me, of whom are Phygelus and Hermogenes. Sino na po yung umalis dito? Iwanan na si Pastor. Sumuko ba si Pastor? Hindi. Sumuka. No? Dati ilan kayo? 75 families, Pastor? 75 members. Nung una, nung nasa kabila pa? Marami. Marami, di ba? Pero bakit nung pinangaral na yung katotohanan, pakunti ng pakunti ng pakunti? Totoo na nga, no? Atras ng atras. Brother Nerby, kung magmi-mission ka, huwag kang malulungkot kung iiwanan ka. People are coming. Yes. And people are going out. Hindi sa lahat ng panahon kasama natin sila. Yes. Liwanan, si Pablo. Bakit? Preacher na kami, laging nakakulong.
Diba? Lagi na lamang siyang nakakahiya. Umalis, iniwanan si Pablo. Ipo natin yung chapter 3, verse 10, 12. 2 Timothy Kasalakay yung mga 3:10. tropa. Oh. Sabi pa dito. Kasalakayan yung handa. 2 Timothy 3:10. But thou hast fully known my doctrine, manner of life, purpose, faith, long-suffering, charity, patience, persecutions, afflictions, which came unto me at Antioch, at Iconium, at Lystra. What persecutions I endured. But out of them, all the Lord delivered me. Amen. Yeah, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Amen. Ano na pong naranasan natin? Wala pang nang babato sa atin. Alala ko yung isang pastor, dumaan sa Tondo. Ito, kinita lang yung Danan. daanan. Dumala ka siya, dala-dala yung Bible. Sakto pagtingala niya, pumatak yung dito, yung duranong nando sa taas. Ang ginawa niya. O yan, sa'yo yan. Binalik niya. No? Marami po tayong mararanasan sa gawain. Yes. Tama. Pwede tayong hiyain, pwede tayong saktan, pwede tayong duraan, pwede tayong pagwikaan ng masama. Pero lahat ng yan ay, kumbaga, kakatiting sa pinagdaanan ni Apostol Pablo. That is why we need to be strong. Yes. Amen. We need to be strong in this world of chaos. Sa mundong ito na magulo, kailangan nating maging matatag. Yes. When we know who is on the throne, we should have no worries of what is going to happen around us. Magbagsakan man yung bomba sa tabi natin, wala tayong dapat ikatakot. Tumaas man ang presyo ng gasolina, wala tayong dapat ikatakot. Amen. Amen. Maaaring pagsamantala lang yan, di naman panghabang buhay. Ang masaklap, sabi nga ng Biblia, kung tayo'y matakot sa kahirapan. No? Sabi ng Panginoon, fear not them which have the ability to kill the body, but rather fear them who is even able to kill your soul. Yung kaluluwa natin ay masecure sa heaven. Kahit na tayo'y mamatay, wala tayong dapat ikatakot. Amen. Kaya si Pablo matapang. Kahit papakain sa leon, matapang pa rin. Diba? May ako sa Bible, sabi niya nakaligtas siya sa mga pangil ng leon. Yung gladiator, lalagay yung mga Kristiyano doon. Kapag sila'y nakatakas sa leon, makakalaya na sila. O marahil si Pablo nakatakas sa leon, kaya nakalaya. Pero lahat pong yan ay dinanas ni Pablo. Persecutions, pag-iwan sa kanya ng kanyang mga kamanggagawa. No? At doon sa, dahil nga yung sinunod mo kayo na, yung sabi sa Bible, Demas had forsaken me. 2 Timothy 4:10. Punta nga po natin yun. 2 Timothy 4:10. Iyon po dyan. 2 Timothy 4:10. Sabi ng Bible, for Demas hath forsaken me, having loved this present world, and is departed unto Thessalonica. Present to Galatia, Titus unto Dalmatia. Only Luke is with me. Take Mark and bring him with thee, for he is profitable for me for the ministry. And Tychicus have I sent to Ephesus. Malungkot din po ang buhay ministry. No? Yung mga kasama mo ay iniiwan ka. Yung iba ay naging worldly, minahal ang sanlibutan ito. Yung iba naman ay napalipat ng ibang lugar dahil sa ministry,
Malungkot talaga. Nalungkot. Naiwan siya nag-iisa, nasa kulungan pa. Malungkot ang ministry. Eh, bantay niyo siya agad. Pag alis namin, malulungkot na tayo. Wala nang magpapatawa. Mahirap tumawag isa. Malungkot ang ministry. Tama. Amen. Kaya biyaya po ng Diyos, kami nagkaroon ng pagkakataon na makisama sa inyo. Amen. Eh, kung kami lamang doon sa amin, Malungkot din. malungkot, aandap-andap yung ningas, no? Makukontento na kami sa kami na lang, parang hanggang doon na lang. Pero yung kami makapagbahagi ng biyaya ng Diyos sa inyo, nagsisilbing kalakasan po sa amin. Amen. Amen. Hindi yun boring sa aming parte ng pamumuhay. Amen. Bagkus kagalakan po namin makapaglingkod sa ating mga kapatid. Amen. Malungkot sa gawain, mahirap sa gawain. Kaya sabi ni Pablo kay Timothy, pagtiisan mo kahirapan, gaya ng isang sundalo. Thou should endure hardness as a good soldier. Kapag ang isang sundalo ay nagpasya na siya ay papasok sa military, iba na yung kanyang buhay. Tama. Yung mga bagay na gusto niyang gawin, hindi niya na magagawa. O, kahit sa PM nga po eh. Kahit bibili lamang doon sa turo-turo, bawal sa kanila yun. Ayaw nilang ibaba yung kanilang dignity. Kaya bawal sila sa tabi-tabi lang doon. Hindi pwede yung pa-picture-picture sila na suot nila ay Uniform. nakakababa na kanilang moral. Tama. At disiplinado sila. No? Oras ng pagkain, oras ng pagtulog, oras ng paglalaba, oras ng pagsasay na sapatos. Lahat yan kailangan nilang i-endure. Kailangan po nilang pagtiisan. Eh kung mahina-hina tayo, hindi po natin kaya. Mhm. Kaya nung sila nag-exam, may 22,000 pumasa sa PMA. Ang nakapasok sa screening, 2,000. Ang nakapasok doon sa, kasi yung endurance, papatakboy sila eh. Pag hindi nila naabot yung 21 kilometer in 2 hours, mahinang nila lang sila. Pwede silang matanggal. Yung kanilang mental kailangan din i-test. Yung kanilang emotional quotient kailangan din i-test. Yung kanilang psychological test. Kailangan matest din po yun. Sa makatuwid, from 25,000, 22,000 to 2,000, naging 350. Pagdating doon sa loob, doon sa reception pa lang, takbuhan na agad yun, talunan na agad yun. 10 agad nalagas doon. Hindi tumagal. After 1 month, binabawas na naman. Pagkatapos ngayon, nasa 200 plus lang yata sila. 1%. Kapag hindi mo na naabot yung grado na kailangan mo, tanggal ka pa rin. Hindi ka naman pwede mag-quit. Pag nag-quit ka, babayaran mo na yung ginastos nila. Kaya lately yung isa doon, nagtakang magpakamatay para lang makaalis. Uminom ng napakaraming gamot because of hardship. Napakahirap sa loob. Sabi nga, Daddy, napapush up na nga kami, susuntukin pa kami sa loob eh. Push up, squat. Pasok ko sa kwarto, 4 sila doon. Huwag mo yan, baka tayo mahuli na. Bubugbugin ka. Sabi nga lang, wala na yun. Hindi natin meron siya. Endurance. Napakahirap. Kaya ang buhay po natin ay hindi pa easy lang. Apa. Tama. Para din tayo sundalo, nasa training. Yes. Amen. Ang pagkakaiba natin, ang training natin habang tayo nabubuhay. Yes. Right. Lifetime. Sila 4 na taon lang eh. Tapos na eh. Tayo habang nabubuhay po tayo, dapat may progress yung buhay natin. Kaya nga sabi ni Pablo, ang isang atleta hindi nagwawagi maliban siya lumaban ng nasa tamang kaparaanan.
Kailangan niya mag-persevere, kailangan niya magpatuloy. Hindi siya mananalo kung siya mandadaya. Yes. Ano? Dito yung takbuhan, doon ka sa kabila, shortcut ka. Dapat legal. Dapat nagpapatuloy. Hindi ka mananalo kung magpapahinga ka sa isang tabi. Tuloy-tuloy ang pagtakbo. There is hardship that we have to endure. We have to persevere. Kaya sabi niya, ang magsasaka ay siyang unang nakikinabang sa bunga ng kanyang mga tinanim. Ano po yun? Ang magsasaka, gigising ng maaga po yan. Wala rin doon sa amin, alas 12, alas 1 ng gabi, alas 3. Dumadaan na yung mga karisol. Papunta na doon sa kanilang bukid. Tapos maririnig ko, maggabi na naman, yan na naman sila. Tapos yung kanilang inaani, para lang hinihingi ng mga bayan. Tama. Pero nagpapatuloy po sila. Yes. Umaasa sila na meron silang maaani. Kahit tagtuyot, kahit tag-ulan. Kaya sabi nila parang sugal. Hindi yung magtatanim pa lang kung kailan gusto mo, kundi sa bawat panahon nagtatanim ka dahil inaasahan mo sa tamang panahon na aani ka rin. Yes. Ganon din po sa ating gawain. Mahirap, kailangan magpatuloy, kailangan gumising ng maaga, gaano man kahirap, dahil nasa natin someday, ibibigay ng Diyos yung reward para sa ating mga pamilya. Yes. Amen. Amen. Right. Kaya yung reminder ni Pablo kay Timothy, sabi niya sa 2 Timothy 2:7. Ito natin. Consider what 2 Timothy 2:7. So sabi ni Pablo bilang hamon kay Timoteo. Sabi niya sa verse 7. Remember that Jesus Christ of the seed of David was raised from the dead according to my gospel, wherein I suffered trouble as an evildoer, even unto bonds. But the word of God is not bound. Therefore I endure all things for the elect's sakes, that they may also obtain the salvation which is in Christ Jesus with eternal glory. It is a faithful saying, for if we be dead with him, we shall also live with him. If we suffer, we shall also reign with him. If we deny him, he also will deny us. If we believe not, yet he abideth faithful. He cannot deny himself. Of these things put them in remembrance, charging them before the Lord that they strive not about words to the prophet, but to the subverting of the healers. Ito po pinapakita dito ni Pablo. After realizing these things, after realizing that we have to be strong, because meron po tayong gawain, because mahirap ang gawain, after realizing that, sabi niya, remember that Jesus Christ of the seed of David was raised from the dead according to my gospel. Ano po pinapakita po doon? Na tayo din naman, bagamat tayo'y mamamatay, tayo ay muli ring mabubuhay kasama ng ating Panginoon Jesucristo. Amen. That is the greatest gift or reward na bibigay ng Diyos sa atin. After struggling for every obstacles in this life, God will revive us. Hindi po yung kasalanan natin ay pwede nating pagtrabahuhan, kundi yung joy na makasama natin ang Panginoon. Yung hope na tayo muling mabubuhay, yan po yung ating inaabot. Yes. Someday, we will experience that. At tayo nagpapatuloy sa mundong ito, hindi para sa ating sarili, sabi ni Pablo, for the elect's sake. Amen. Amen. Di po natin alam kung sino yung pinili ng Diyos.
Paglabas natin, di naman natin pwedeng makita. Abo yun, may tatak yun ah. Elect. Diba? Letter E. O yun, 666 yun, hindi yun sa Panginoon. Hindi natin makita po yun eh. Pero we strive, we continue, we endure all things for the elect's sake. Amen. Amen. Kaya nga po kahit dalawa na lang, tatlo, kapag elect yan, masaya pa rin. Yes. That's right. Amen. Kasi yun yung pinagkaloob ng Diyos sa atin. Kung loobin ng Panginoon tayo dumami, that's for the elect's sake. Nag-aaral po ang mga pastor, nagpupuyat, no, yung panahon na dapat ay natutulog na, sarap na maghilig. Ang utak niya, takbo na takbo. Mm. Ano kaya ibig sabihin ng doktrina na yun? Kailangan may paalam po ito sa mga kapatiran para sila tumibay. Mm. Ahalukayin niya ang doktrina na yan. Ba, hindi po biro mag-aral. Hindi yan basta umupo ka, maya-maya, ba, naalaman mo na yung doktrina, ano mo, hindi po. Minsan buwan, minsan taon, Amen. Tama. bago mo mahukay ang tunay na katotohanan Amen. ng salita ng Diyos. Lalong-lalo na pagdating sa doktrina. At nga ngayon, may struggle pa rin eh. No? May iba-iba pa rin pagkaunawa. Tama. Amen. Pero sa biyaya ng Diyos, eh, hindi naman nag-aaway. Kasi we believe na isang tao walang matatanggap, malib ay pinagkaloob ng Diyos. Amen. Amen. Maaaring sa panahon ngayon, di pa niya na maunawaan. Yes. Amen. Yes. Tama ka panahon na maintindihan niya. Yes. Yun Pero ay, hindi mo pwedeng sipahin sa simbahan, eh, paniniwala mo, umalis ka dito, hindi pwede po yun. Tama. Habang sila'y bata pa, ganun yung kanyang kakayahan na makaunawa. yes. Pero nagpapasensya ang pastor, nagpapatuloy, umiiyak, nananalangin, nag-aaral. For your sake, for the elect's sake, Amen. that they may obtain eternal life. No, that they may obtain, para ko baka po kumamali. Sabi po dito, 2 Timothy 2:10. 2 Timothy 2:10. Sabi yan? Sabi po dito, verse 7, verse 10, sabi dito, therefore I endure all things for the elect's sake, that they may also obtain the salvation which is in Christ Jesus with eternal glory. Yes. Ano po ibig sabihin nun? Ano yung salvation na kinakailangang makamtan ng mga elect? Salvation po yun from error. Yes. Amen. Salvation from the system of the world. Amen. Salvation from this untoward generation. Yes. Kaya sabi doon, with eternal glory. That's salvation, eternal life. Kasi pinili na ng Diyos ang magkakaroon nun. Pero sila ay hindi pa nakaabot sa kaalaman ng mga biyaya ng Diyos. Amen. Kaya dahil dyan, ang mga pastor ko ay nagpapatuloy, nagpapagod, nag-i-endure dahil sa pangako niya ng Diyos. There are elect people of God na kinakailangang mahango sa masamang takbo ng mundo ito at ipalam sa kanila yung buhay na walang hanggan na pinagkaloob ng Diyos by grace. Amen. 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 So dalawang bagay po ating nakita. We have to be strong because we have the responsibility to do the ministry. We have to be strong because the ministry is not easy. It is hard. We need to endure. Amen. Kung hindi po tayo magiging matatag sa kaalaman, sa biyaya ng Diyos, hindi po tayo tatagal at hindi rin natin gagamitin ang makaloob na mayroon tayo. Yes. Kaya kung anumang meron po tayo, spiritual gift na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, maybe this time, ma-realize natin, kailangan natin maging matatag, maging malakas. Amen. Amen. Kaya kanyang hamon, be strong. No, hindi po basta-basta ang gawin. Thank you po.